po tayo ngayon sa Batasang Pambansa Complex para sa gaganaping ika-4 na State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos mamaya pong alas 4 ng hapon. At ito na nga po ang ika-87 State of the Nation Address sa kasaysayan po ng ating bansang Pilipinas. Sa mga sandali pong ito ay nagdadatingan paisa-isa yung ilang mga empleyado na mga kongresista, may mga staff ng mga kongresista at mga kawani ng Malacanang, may mga nakita na rin po tayo at ilang pang mga kawani ng gobyerno para nga maghanda na at maging maaga dahil nga po talagang may mga ilang mga road closures din pong ipatutupad sa pagpunta o yung daan papunta rito sa Batasang Pambansa. Mahigpit din po ang seguridad, mahigit 10,000 mga pulis ang dineploy na sa loob at labas ng Batasang Pambansa para magbantay sa seguridad at pati na rin sa mga kilos protesta. 3 grupo po ang pinayagan ng mga otoridad na magsagawa ng protesta. Ito po yung grupong Bayan Muna na magrarally malapit sa St. Peter's Church sa Commonwealth Avenue. Ang Tindig Pilipinas na magpoprotesta naman malapit sa White Plains at ang isang grupo ng mga taga-suporta ng administrasyon na magsasagawa ng aktibidad malapit sa Sandigan Bayan sa Commonwealth Avenue. Bagamat meron tayong impormasyon na nakuha na mukhang hindi na nila itutuloy sa pro-admin dahil nga sa sama ng panahon. Pero mamaya antabayanan natin kung magbabago yung isip nila. Bukod dito, may mga isasagawa rin pong kilos protesta sa iba't ibang lugar sa bansa. At ngayong taon, gagawing simple ang SONA dahil nga po sa sunod-sunod na mga sama ng panahon, yung mga bagyo at kalamidad na tumama sa ating bansa. At bilang pakikiisa, tinone down po ang usual show of pageantry. Tinanggal na po yung red carpet dito sa North and South Wing, pero sa main lobby mananatili pa rin po yung red carpet. Bawal ang staged ceremonies, fashion coverage o photo setups at papayagan lamang ang maikling panayam sa mga dadalo sa SONA, alinsunod na rin po sa security at accreditation procedures. At hinihikayat pa rin ang mga dadalo na magsuot lamang ng tradisyonal na barong Filipiniana at kung maaari iwasan ang pagsusuot ng mga garbong mga damit. At aabot naman sa 85 members ng Diplomatic Corps ang kumpirmadong dadalo ayon sa Department of Foreign Affairs. Una nang nagsabi si Vice President Sara Duterte na hindi siya dadalo sa SONA ng Pangulo at samantala nasa 160 medical personnel naman ang mag-aantabay ngayong araw sa Kamara kasama ang 17 ambulansya, kabilang naman sa mga inaasahang tatalakay ng SONA ng Pangulo ang ilang issue sa ekonomiya at issue ng mga manggagawa. At speaking of issue ng mga manggagawa, kaugnay niyan mga kapanayan po natin ngayon live ang kalihim ng Department of Labor and Employment na si Secretary Bienvenido Laguesma. Magandang umaga po sa inyo, Secretary Laguesma. Si Maris po ito at live po tayo ngayon sa unang balita. Magandang umaga, Maris, at magandang umaga din po sa inyong mga taga-tangkilik at taga-subaybay. Una po sa lahat, Secretary, ano po ba yung inaasahang issue tungkol sa mga manggagawa o labor and employment na tatalakayin ni Pangulong Bongbong Marcos? Yung ipinangako niya nung nakaraang SONA na natupad at di pa natutupad na ngayon ay mukhang tatalakayin niya. Kabilang po sa mga nirekomenda niyo, ano po yun? Kagaya mo, Maris, tayo rin po ay naghihintay na pinal na pahayag ng ating pong Pangulo. May kinalaman sa usapin na tumatalakay sa mga manggagawa. At siyempre, bahagi din dyan yung mga namumuhunan. At siguro, kagaya nung nakaraang SONA ng Pangulo, nabanggit niya yung kalagayan sa ating labor market o employment rate, naasahan natin na magkakaroon din siya ng pahayag, may kinalaman dyan. Subalit ulitin ko lang, kagaya mo at kagaya ng ating mga mamamayang Pilipino, hinihintay natin yung pinal na pahayag ng ating Pangulo mamayang hapon. Oo. Of course, we understand that. Pero syempre, bilang kalihim po, kumukuha po ang Pangulo ng mga accomplishments ng bawat isa sa mga kagawaran. At daing pa rin kasi ng mga manggagawa ngayon yung napakababang minimum wage para sa mga empleyado, sa mga manggagawa. At ang inaabangan po nila yung legislated wage hike. Posible pa po ba to o talagang mananatili na lamang sa mga regional tripartite boards ang bala o ang baraha para umakyat o madagdagan yung kanilang sweldo? Kagaya ng lagi kong sinasabi, Maris, ang mandato o kapangyarihan na magpanukala ng batas nasa lehislatura. At alam naman po natin na yan po ay kanila ring sigurong isusulong. Mayroon na tayong nadinig ng mga ikangay pahayag na i-refile o kaya magpapile ng panibago.
At ang tungkulin po naman ng executive branch, no, lalo na ang Department of Labor and Employment, magkaloob lamang ng technical inputs at kung sakaling yung panukala ay maging batas, ipatutupad po natin yan. At in fairness po sa mga Regional Tripartite Wages and Productivity Board, sila po ay nalikha dahilan din sa batas na isinagawa o pinasa ng ating Kongreso. At ang kanilang tungkulin lamang may kinalaman sa minimum, yung pong entry level. Hindi po sila tumatalakay doon sa over and above the minimum. At yan po ay dapat na isinusulong sa pamamagitan ng ugnayan ng manggagawa at namumuhunan sa pamamagitan din ng kanilang union. Kasi kaya nga meron tayong tinatawag na collective bargaining negotiation. Dapat yung kanilang mga CBA magpo-provide ng benepisyo over and above the minimum standards of law, kagaya nga ng minimum wage. At yan ay tumatalakay din doon sa kapasidad o kakayahan ng ating mga namumuhunan. Secretary, kabilang po sa isa sa pinakamalaking anunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos noong nakaraang SONA ay yung pagbaban sa mga POGO o yung Philippine Offshore Gaming Operators. Kukumustahin ko lang po yung mga empleyado na nawalan ng trabaho dahil nga po sa pagban sa POGO. Kumusta na sila at nabigyan na po ba ng tulong na magkaroon ng trabaho ang lahat sa kanila? Pagkatapos po nung pahayag ng ating Pangulo noong nakaraang taon, nagsagawa kaagad po ng proyekto o programa ang ating departamento. Kapahagi po natin yung mga employers po ng mga POGO workers at ng ating pong PAGCOR. At batay po dun sa aking huling nakuhang ulat, mahigit sa 28,000 mga manggagawa po ang natulungan ng ating pong departamento. Kabahagi ang ating pong mga iba sa pribadong sektor. Iba-ibang klase po ng assistance ang naipagkaloob sa kanila. Meron pong employment facilitation, meron pong livelihood, merong training, meron din naman pong pagtulong upang makakuha po sila ng kanilang mga sertifikasyon o ika nga yung pagpapatunay na sila ay maayos na manggagawa upang makakuha sila ng panibagong trabaho. At tumulong din po tayo sa pagbibigay ng ika nga yung mga assistance financial at yung kanila pong mga aplikasyon may kinalaman naman po sa unemployment insurance. So, sa pangkalahatan po, yung pong mga pagtulong ay isinagawa po ng DOLE at yun nga isinabayan din ng mga humigit kumulang 5 hanggang 6 na jobs fair kung saan nakatuon po sa ating mga POGO workers. Alright, Secretary, marami rin po kasi tayo mga kababayan, mga manggagawa na naapektuhan nung pananalasa ng bagyo, magkakasunod na bagyo at habagat. Meron po ba tayong tulong na maibibigay dito sa mga manggagawa na ito na syempre hindi muna nakapagtrabaho no, dahil nga po sa kalamidad at sa mga sakuna? Kagaya po ng mga nakaraang panahon na kung saan ay meron pong nanalasa o naminsala na weather disturbances, bagyo, pagbaha. Meron din pong nakaabang na tulong. In fact po, noong nakaraang linggo, bagamat po medyo masama ang panahon, nagsimula na pong makipag-ugnayan ang atin pong mga frontliners, ang iba-ibang mga regional offices, kung saan po ay mayroong pinsala, idinulot po yung bagyo at yung pong ating habagat at medyo nagkaroon po ng profiling at expectedly sa pagbuti po ng panahon, itong linggo na ito, magsisimula na po ang implementasyon ng ating programa. Una, may kinalaman po sa pagkakaloob ng temporary emergency employment. Ikalawa, yung pagtitingin din po kung paano sila matutulungan in terms of livelihood. At nang sa gano'n naman ay medyo makaangat ng kaunti, magkaroon ng kaunting ginhawa ang ating mga manggagawa at kababayan na napinsala po ng nakaraang mga weather disturbances. Alright. Maganda malaman yung tungkol sa emergency employment na mabibigay po doon sa mga nawalan ng trabaho. No? Maraming pong salamat at patuloy po kaming makikibalita sa inyo. Secretary Bienvenido Laguesma, ang kalihim po ng Department of Labor and Employment sa inyong pong panahon. At of course, sa mga impormasyong binigay niyo po sa amin ngayong umaga. Ingat po. God bless. Maraming salamat din, Maris. At ingat din po tayo at ingat din po ang lahat ng manggagawa.